Ramdam na ramdam ang pag-ibig sa hangin habang naglalakad ang ating mga bayani sa isang bangin patungo sa Saffron City. Sa kalangitan sa ibabaw ng dagat, nagtitipon ng napakaraming butterfly para maghanap ng kapareha habang ang mga trainer naman ay nakasakay sa mga hot air balloon para manood. Nagpasya si Ash na ilabas ang kanyang butterfly para maghanap din ng kapareha, ngunit minalas ito sa simula. Gaya ng sabi ni Brock, mukhang wala sa mga butterfly doon ang type nito. Tila pinanghinaan ng loob si Butterfree, ngunit hinikayat ito ni Ash na huwag sumuko at subukan pa. Ang ibang mga trainer ay naglalabas din ng kanilang mga Butterfree, kabilang ang isang babae na agad namang kinahumalingan ni Brock. Hinayaan ni Ash ang kanyang Butterfree na magpatuloy sa paghahanap. Sa huli, nakakita si Butterfree ng isang pink Butterfree at agad itong umibig. Gayunpaman, nang lapitan nito ang pink Butterfree, tinanggihan nito ang kanyang pagsuyo at sinampal pa siya ng pakpak nito. Dahil sa matinding pagkabigo, tumakas si Butterfree patungo sa gubat. Nagpasya silang puntahan ito at bigyan ng payo. Sinabihan nito ni Ash na magpakitang gilas ng kaunti at patunayang malakas siya. Nilagyan naman ito ni Brock ng isang scarf sa leeg. Sinubukan itong muli ni Butterfree ngunit bigo pa rin siya. Bigla namang sumulpot ang Team Rocket para hulihin ang lahat ng mga Butterfree. Galit na sinabihan ni Misty ang Team Rocket na naghahanap lang ng pag-ibig ang mga Butterfree, ngunit sinagot lang sila ng Team Rocket na sila rin ay naghahanap ng pag-ibig sa kanilang paraan. Nahuli rin ang Pink Butterfree at sinubukan itong iligtas ni Butterfree, ngunit walang nagawa ang kanyang mga atake laban sa helicopter ng Team Rocket. Matapos mahuli ang halos lahat ng Butterfree, tumakas ang Team Rocket sa isang canyon at hindi na ito makita ni na Ash. Buti na lang ay nagpakita si Butterfree na sumunod sa Team Rocket at itinuro nito kina Ash ang bodega kung saan lumapag ang Team Rocket. Nagmamadaling sumugod ang mga bayani at binasag ang mga bintana ng bodega para iligtas ang mga Butterfree. Ginaya pa nila ang moto ng Team Rocket na ikinagulat ng mga ito. Habang inaasikaso ng mga bayani ang Team Rocket, sinira ng Butterfree ni Ash ang lambat na nagkukulong sa mga Butterfree. Sinubukan ni James na pigilan ito, ngunit pinatalsik siya ni Butterfree, na siyang nakakuha ng atensyon at paghanga ng Pink Butterfree. Sumakay ang Team Rocket sa helicopter para bawiin ang mga Pokemon, at sinundan sila ng grupo ni na Ash gamit ang air balloon. Masyadong mabagal ang air balloon kaya nagdesisyon si Pikachu na sumakay kay Butterfree. Nang makalapit, tumalon si Pikachu sa helicopter ng Team Rocket at pinasabog ito gamit ang isang Thundershock. Pagkatapos nun ay bumalik si Pikachu at Butterfree sa balon at namula ang Pink Butterfree sa harap ng Butterfree ni Ash at nagsagawa ng courtship dance o sayaw ng panliligaw. Sa paglubog ng araw habang paalis na ang mga Butterfree, napagtanto ni Ash na kailangan na niyang magpaalam sa kanyang Butterfree. Sinabi ni Brock na kailangan nilang tumawid sa dagat ng magkakasama at inamin din ni Misty na mamimiss niya si Butterfree. Nang sabihin ni Brock kay Ash na oras na, nakiusap si Ash sa Pink Butterfree na alagaan ang kanyang Butterfree dahil napakahalaga nito sa kanya, pumayag naman ito at nagsimula ng lumipad palayo. Napaiyak si Butterfree, ngunit tiniyak ni Ash sa kanya na muli silang magkikita balang araw habang nagpapaalam sa isa't isa. Lumipad na si Butterfree kasama ang Pink Butterfree at umiiyak na sumigaw ng paalam si Pikachu dito. Habang lumilipad palayo si Butterfree kasama ang kanyang mahal para magsimula ng sariling pamilya, naalala ni Ash ang lahat ng masasayang alaala nila, mula noong mahuli niya ito bilang isang Caterpie, ang pag-evolve nito sa Metapod hanggang maging Butterfree, at lahat ng oras na pinagsamahan nila. Hindi napigilan ni Ash na maiyak sa sandaling yun. Binati niya ito ng huling paalam habang lumilipad sila patungo sa sunset. Tiniyak naman ni Brock kay Ash na pinalaki niyang matapang ang Butterfree at ipinakita rin ni Ash kung gaano siya katapang sa pagpapakawala rito. Pinanood ng magkakaibigan ang paglayo ng mga Butterfree habang hinahangad na sana ay maging maayos ang paglalakbay ng mga ito. Habang nagtatalo sina Ash at Misty sa daan patungong Saffron City tungkol sa kung sinong may kasalanan kung bakit sila naliligaw, isang misteryosong babae ang nagmamanman sa kanila. Napansin ni Ash ang isang maliit na batang babae na may dalang bola na tumatakbo patungo sa gubat. Sa paghabol ni Ash, muntik na siyang mahulog sa bangin, ngunit buti na lang at nailigtas siya ni Bulbasaur. Hindi na nila nakita ang bata pero dahil dito ay nakita na nila ang Saffron City. Pagpasok sa lungsod, hinarang sila ng Team Rocket na nakadisguise ng mga damit na Hawaiian hula at nilagyan sila ng mga bulaklak sa leeg, habang binabati sila bilang ika-1 milyong bisita ng lungsod. Dahil sa pangako ng premyo, sumunod sila sa Team Rocket hanggang sa bigla nitong kunin si Pikachu at tulakin sila sa isang warp tile patungo sa isang kwartong walang pinto. Nagpakilala sina Jessie at James pero habang ginagawa ang kanilang moto ay hindi sila pinapansin ni Ash at ng mga kaibigan nito. Habang nagagalit ang Team Rocket, sinabi ng magkakaibigan na ang boring ng palabas at baka makancel ito agad. Nakuha lang ng tatlo ang atensyon ng mga bayani nang ipaalala nilang ninakaw nila si Pikachu.
Gayunpaman, pinatigil sila ng isang maliit na batang babae na gumamit ng psychic powers para pigilan ng Team Rocket at iligtas sina Pikachu, Ash, Brock, at Misty. Tineleport sila ng bata sa labas ng Saffron City Gym. Doon ay may isang lalaking nagsabi sa kanila na iwasan ang gym, pero binaliwala ito ni Ash at pumasok pa rin. Sa loob, nakakita sila ng mga taong nag-e-ensayo ng telekinesis. Nakita sila ng isang lalaki, at mayabang na ipinakita nito sa kanila ang telekinesis sa pamamagitan ng pagbali sa isang kutsara. Ganun pa man, hindi humanga si Ash rito, at sa halip ay ninais niyang dumiretso agad kay Sabrina, ang gym leader. Pagdating ni Ash doon, ipinakilala niya ang kanyang sarili at ang kanyang layunin, at tinanggap naman ni Sabrina ang hamon pero may kasunduan, kapag natalo si Ash, kailangan niyang manatili roon para makipaglaro sa kanya. Ang laban ay 1 versus 1, at ang ginamit ni Sabrina ay isang abra, na ayon sa Pokédex ni Ash ay kayang gumamit ng telekinesis habang natutulog. Inutusan ni Ash si Pikachu na atakihin si Abra ng Thunder Shock pero nakaiwas ito gamit ang teleport. Pagkatapos nun ay ginamit ni Sabrina ang kanyang psychic power para pabilisin ang evolution ng kanyang Abra tungo sa isang kadabra. Akala ni Ash ay pandaraya ito, pero sinabi ni Misty na hindi ito labag sa mga panuntunan. Habang nagpapatuloy ang laban, inutusan ni Ash si Pikachu na punuin ang paligid ng kuryente, pero ginamit ni Kadabra ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang mga atake ni Pikachu at ibalik ito sa kanya. Pagkatapos, kinontrol ni Kadabra ang katawan ni Pikachu gamit ang kanyang psychic power, at binalibag ito ng paulit-ulit. Napilitang sumuko si Ash para sa kaligtasan ni Pikachu. Dahil sa kanyang pagsuko, kailangan niyang tuparin ang kanilang kasunduan. Sina Ash, Brock, at Misty ay na-teleport sa isang kakaibang bayan na walang tao. Pumasok sila sa isang bahay at nakakita ng cake pero nalaman nilang plastic pala matapos itong kagatin ni Brock at nakakita rin sila ng isang manika na naliligo sa bathtub. Doon na nila napagtanto na nasa loob sila ng isang toy box ng bata. Biglang binuksan ng maliit na batang babae ang toy box at nang makita sila nito ay sinubukan sila nitong hulihin. Tumakbo sila sa labas ng bahay pero na-corner sila ng bata sa kalye at ginulungan ng malaking bola. Ngunit bago pa sila magulungan ng bola, sumulpot ang misteryosong lalaki at ginamit nito ang kanyang kapangyarihan para i-teleport sila palabas. Lumitaw sila sa labas ng gym, at ipinaliwanag ng lalaki na si Sabrina ay isang napakalakas na psychic, noong bata siya ay walang gustong makipaglaro sa kanya dahil sa kanyang powers, at ngayon ay may dalawang bersyon na siya, isa na kumakatawan sa kanyang galit at pagiging seryoso, at isa na kumakatawan sa kanyang pagkabata. Binalaan sila ng lalaki na umalis na sa lungsod at huwag nang bumalik kailanman. Ngunit dahil matigas ang ulo ni Ash, hindi siya sumuko dahil gusto niyang makuha ang kanyang badge. Ginamitan ng psychic powers ng lalaki si Ash para takutin, pero sa kabila nun ay nagpumilit pa rin si Ash na tinatanong kung paano matatalo si Sabrina. Dahil dito, sumuko na ang lalaki sa pagkumbinsi kay Ash at ibinunyag na lang na ang mga ghost type na Pokemon ang makakatalo sa mga psychic type ni Sabrina, at sinabihan sila na hanapin ang mga ito sa Lavender Town. Nagpasalamat si Ash at umalis na ang misteryosong lalaki. Pagkatapos nun ay nagsimula ng maglakbay ang mga bayani patungo sa Lavender Town. Samantala, hila-hila ni Meowth sina Jessie at James na naninigas pa rin gamit ang mga lubid habang sinusundan ang mga bayani. Sina Ash, Misty, at Brock ay patungo sa Lavender Town. Umaasa si Ash na makahanap ng isang ghost type na Pokemon para magkaroon ng tsansang makapalag sa gym leader na si Sabrina, na tinalo siya ng matindi. Habang naglalakad sila, lalong kumakapal ang hamog at lumabo ang kanilang paningin. Nagsimulang maghawak kamay ang lahat sa pag-asang hindi sila magkahiwalay. Ngunit hindi mahanap ni Brock ang kamay ni Ash at aksidenteng nahawakan niya ang buntot ni Pikachu sa halip na ang kamay ni Ash. Hindi ito nagustuhan ni Pikachu, kaya nagpakawala siya ng Thunder Shock na nagpatusta kay Brock. Sumigaw si Misty sa matinding takot bago mapagtantong si Brock lang pala yun na nakuryente. Pagkatapos ay nagpa siya si Ash na magbiro sa kanyang mga kaibigan at nagsuot ng isang maskara ng bungo. Ikinagulat ito ni na Misty, Brock, at Pikachu, na labis namang ikinatuwa ni Ash. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang talunin ang kanilang mga takot kung gusto nilang magkaroon ng pag-asang makahuli ng isang ghost Pokemon. Gayunpaman, pinagalitan pa rin si Ash ni na Misty at Brock dahil sa kanyang kakatuwang biro, at ipinakita rin ni Pikachu ang kanyang galit sa pamamagitan ng pag-zap kay Ash ng isang Thunderbolt. Pagkatapos matusta, sinabi ni Ash na itatago na lang muna niya ang maskara hanggang sa mag-Halloween. Nang makarating sa Lavender Town, nagtungo sila sa Pokemon Tower. Si Ash lang ang may sapat na lakas ng loob na pumasok, habang sina Brock at Misty naman ay nagnanais na maghintay na lang sa labas hanggang umaga. Habang nangyayari ito, minamanmanan sila ng Team Rocket mula sa loob. Sa sobrang tuwa ni James, aksidente siyang nahulog sa isang butas sa sahig.
Habang sumisilip sina Jessie at Meowth para tingnan kung ayos lang ang kanilang kasama, napansin ni Meowth ang pagbukas ng isang malapit na aparador. Mula sa loob, tumalo ng isang Ghastly na tumakot sa duwag na pusa. Lumingon si Jessie para tanungin si Meowth kung bakit ito umiiyak, at itinuro ni Meowth ang direksyon ng Ghastly. Tumingin si Jessie, ngunit wala siyang nakita. Habang hindi siya nakatingin, ang Ghastly ring iyon ay lumitaw at ginaya ang kanyang mukha. Ginamit ni Meowth ang scratch para atakihin ito, ngunit hindi tumama at si Jessie ang nakalmot niya. Hinampas ni Jessie si Meowth ng kawali at nahulog si Meowth sa butas na kinahulugan ni James kanina. Tumingin si Jessie sa salamin at nakita ang Ghastly sa likuran niya. Dahil sa takot, nahulog din siya sa butas kasama ang iba. Hindi nagtagal, nakuha ng kanilang mga sigaw ang atensyon ng ating mga bayani at pumasok sila sa tore. Sa loob ng tore, madilim ang lahat. Ginamit ni Charmander ang kanyang flamethrower para bigyang liwanag ang lugar hanggang sa makahanap si Brock ng kandila. Habang nililibot nila ang mansyon, nakakita sila ng isang malalim na hukay kung saan may mga nakakatakot na tunog na nanggagaling. Sa ibang dako, nagsimulang magparty sina Gengar, Haunter, at Ghastly sa basement para i-enjoy ang kanilang buhay sa kabilang mundo. Habang patuloy na nililibot ni Ash ang tore, napunta sila sa isang malaking dining room. Sa loob, nakakita sila ng isang nakahandang mesa at isang lubid. Hinila ni Ash ang lubid, at nabuhay ang buong kwarto. Isang karatula ang bumati sa kanila at pagkatapos ay nagsimula silang ibuli ng mga kasangkapan. Tumakbo ang buong grupo at tumakas palabas ng kwarto. Napagod na ang mga bayani, kaya lumabas sila ng tore. Sinubukan silang pabalikin ni Ash, ngunit tumanggi sila. Nagpasya si Ash na bumalik sa loob ng mag-isa. Habang ginagawa ito, nakarinig siya ng mga tunog sa isang butas at naniwalang Pokemon ito. Inutusan ni Ash sina Pikachu at Charmander na atakihin ang butas bago nagbato ng Pokeball na tumama sa mukha ni Jessie. Dahil dito, nagliyab sa galit si Jessie. Biglang lumitaw ang isang Haunter at tinakot sina Ash at Pikachu. Sinubukan niyang labanan ito gamit si Charmander, ngunit nang mag-leer sila sa isa't isa, gumawa ng nakakatawang mukha si Charmander na ikinatuwa ni Haunter. Dinilaan ni Haunter si Charmander na naging sanhi ng pagkakaparalyze nito. Ibinalik ni Ash si Charmander, ngunit pagkatapos ay hinampas siya sa likod ng isang Gengar. Tinignan ni Ash sa Pokédex ang impormasyon tungkol kay Gengar pero wala itong naibigay. Nagsimulang mag-comedy skit sina Gengar at Haunter, ngunit hindi humanga si Ash, kaya malungkot na tumagos ang mga Pokemon sa sahig. Tumalon sina Ash at Pikachu kasunod nila, ngunit bumagsak sila sa sahig na naging sanhi ng pagkahulog ng chandelier sa ibabaw nila. Bumalik ang mga ghost-type na Pokemon at tumawa. Pagkatapos ay inilabas nito ang mga kaluluwa ni Ash at Pikachu. Noong una ay natakot ang dalawa, ngunit kalaunan ay nagustuhan din nila ang ideya, tinakot ni Ash sina Misty at Brock, at nakipaglaro sila sa mga ghost-type Pokemon. Dinala sila ng mga ghost Pokemon sa isang kwarto na punong-puno ng laruan, at doon ay nakiusap ang mga ito sa kanila na manatili na roon, ngunit tumanggi sila. Pagkatapos ay bumalik na sila sa kanilang mga katawan at naabutan nila doon si Misty at Brock na hinila ang kanilang mga katawan mula sa ilalim ng chandelier at pilit na ginigising. Sumanib sina Ash at Pikachu sa kanilang mga katawan at nabuhay silang muli. Kinabukasan, nagpasya silang lisanin ng tore na determinado si Ash na talunin si Sabrina kahit walang ghost-type Pokemon. Eksakto namang lumitaw si Haunter at tinakot sina Misty at Brock. Nagpasya si Haunter na sumama sa grupo para tulungan si Ash. Samantala, sa loob ng tore, masayang pinaglalaroan ni Ghastly at Gengar ang Team Rocket. Pagbalik sa Saffron City, tinungo ni Ash at ng kanyang mga kasama ang gym kung saan nakiusap si Ash kay Haunter na ipahiram sa kanya ang lakas nito. Pumasok si Ash sa stadium kasama ang kanyang mga Pokemon. Hindi sigurado si Brock kung magandang ideya ito. Nag-aalala siya na baka kinokontrol na si Ash ni Haunter. Nang magsisimula na ang laban, inulit ni Sabrina ang kanyang banta kung sakaling matalo si Ash at pinapili na siya ng kanyang Pokemon. Pinili ni Ash si Haunter, ngunit hindi ito lumabas. Nataranta siya nang mapagtantong iniwan siya ni Haunter sa huling sandali. Sinubukan niyang tawagin si Pikachu, ngunit tumanggi itong lumaban. Tumanggi rin ang lahat ng iba pang Pokemon ni Ash. Dahil nakitang wala na siyang paraan para labanan ito, sinubukan ni Ash na magdahilan sa galit na si Sabrina at mabilis na tumakas kasama sina Misty at Brock. Ngunit bago pa siya makalayo, ginawang mga manika ni Sabrina sina Misty at Brock. Gayunpaman, muli silang iniligtas ng misteryosong lalaki at na-teleport palabas. Sa labas, tinanong ni Ash kung bakit napakalupit ni Sabrina, at sinabi sa kanya ng lalaki na hindi siya laging ganoon, ang kanyang kapangyarihan ang sumira sa relasyon niya sa kanyang mga magulang, na naging sanhi ng pagkakaroon niya ng split personality. Inakala ng lalaki na alam na ni Ash na siya ang tatay ni Sabrina dahil nakita nito ang litrato sa toy box na katulad sa hawak niya.
Ngunit laking gulat niya nang kilalanin siya ni Ash bilang photographer ng pamilya ni Sabrina at hindi bilang tatay nito. Tinanong ng tatay ni Sabrina si Ash kung nasaan ang kanyang ghost type na Pokemon, at sinabi ni Ash na tumakas ito sa kanya nang magsisimula na ang laban. Ngunit pinatibay niya ang kanyang determinasyon at umalis para hanapin ito. Habang naghahanap siya sa lungsod, nagpaplano naman ng Team Rocket kung paano huhulihin si Pikachu. Gayunpaman, nagulat sila kay Haunter at nahulog mula sa kanilang mataas na kinatatayuan. Nagawang makakapit ni Jessie habang nakakapit naman sa kanya sina James at Meowth. Ganun pa man, pinatawa ni Haunter si Jessie hanggang sa makabitaw ito. Nakita ni Ash ang nahulog na Team Rocket at si Haunter. Nakumbinsi ni Ash si Haunter na bumalik sa gym matapos malaman na ang dahilan kung bakit ito umalis ay dahil hindi nito gusto ang pakikipaglaban. Sina Brock at Misty, na mga manika pa rin, ay nakatagpo ng isa pang manika na nabunyag na nanay pala ni Sabrina. Iginiit nito na hindi masama si Sabrina, kundi naligaw lang ng landas. Muling nagbalik si Ash para hamunin si Sabrina. Inilabas ni Sabrina sina Brock at Misty para manood. Muling tinawag ni Ash si Haunter, ngunit gaya ng dati, hindi uli ito lumitaw. Nawawalan na ng pag-asa si Ash at handa na sa kanyang tadhana, ngunit umabante si Pikachu para lumaban kahit alam nitong malaki ang posibilidad na matalo lang siya. Gumamit si Pikachu ng Thunder Shock laban kay Kadabra pero nag-teleport lang ito at gumanti ng Psybeam. Pagkatapos nun ay natamaan ni Pikachu ng Thunderbolt si Kadabra pero gumamit ito ng recover para gumaling. Dito na lumitaw si Haunter at nagsimulang gumawa ng mga nakakatawang mukha para patawanin si Sabrina. Lumalabas na ito pala ang plano ni Hunter para matulungan si Ash. Sa huli, nagtagumpay ito at tumawa ng malakas si Sabrina at nakipagkaibigan kay Haunter. Sa pagkakataong ito, pakiramdam ng tatay ni Sabrina ay napagtanto na ni Ash kung sino siya, pero hindi pa rin pala dahil akala lang nito ay photographer siya ni Sabrina mula pa noong bata. Sumuko na ang tatay ni Sabrina kay Ash at itinuro na lang si Kadabra na gumugulong sa pagtawa dahil sa psychic connection nito kay Sabrina. Naging isa na muli ang personalidad ni Sabrina at idineklara ng tatay ni Sabrina si Ash bilang panalo. Si Sabrina, na sa wakas ay mayroon ng kaibigan, ay binigyan si Ash ng isang Marsh Badge at nanatili na si Haunter sa kanya. Samantala, binubuhusan na ng bagong semento ang butas kung saan nalaglag ang Team Rocket. Ipinagpatuloy na ng mga bayani ang kanilang paglalakbay patungo sa Celadon City.